Alam mo ba kung gaano kasakit ang masiraan ng pangalan sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Isang salita lang, isang walang pag-isip na paratang, ay sapat na upang wasakin ang tiwala, dungisan ang dangal, at baliktarin ang takbo ng buhay ng isang inosenteng tao. Ito ang kwento ni Andoy, isang simpleng binatang ang tanging kasalanan ay ang pagiging mabait at magiliw sa kanyang kapwa. Sa isang baryong payapa, sa gitna ng mga luntiang burol at malamig na hangin ng umaga, nagsimula ang isang kwentong hindi mo kailanman inaasahan. At kung pakikinggan mo ito hanggang dulo, baka matuto ka rin kung gaano kabigat ang kapangyarihan ng salita. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang baryong tilay nakalimutan na ng panahon, doon nakatira si Mang Ernesto, isang matandang kilala sa kanyang pagiging tahimik, masungit, at laging nag-iisa. Halos hindi siya lumalabas ng bahay. Tanging ang kanyang mapagmatsyag na mata mula sa likod ng kurtina ang tanging saksi sa buhay ng mga taong matagal na niyang kinalimutang pahalagahan. Katabi ng kanyang lumang bahay, naninirahan si Andoy. Isang masigasig na binata na sa kabila ng kahirapan ay may laging baong ngiti at pagbati sa bawat umaga. "Magandang araw po, Mang Ernesto." Pero ang matatamis niyang bati ay laging natutunaw sa malamig na katahimikan ng matanda. Sa kabila ng pagiging inosente at mabait ni Andoy, tila ba may kinikimkim na galit si Mang Ernesto. Marahil ay inggit. Marahil ay pride. Hindi malinaw, pero isang bagay ang tiyak, hindi niya gusto si Andoy. Isang araw, tila bumulwak ang lahat ng hinanakit ni Mang Ernesto. Habang nakatambay ang ilang kapitbahay sa tindahan, bigla na lamang siyang nagsalita. "Yang si Andoy, mag-ingat kayo dyan. Matalino masyado, tuso. Baka magnanakaw yan." Tahimik sa una ang lahat. Pero gaya ng apoy sa tuyong damo, mabilis kumalat ang mga salita. Una ibulong. Hanggang sa maging kwento. Hanggang sa maging katotohanan sa isipan ng mga tao. At isang gabi, nangyari nga ang hindi inaasahan. May ninakawan sa baryo. Walang ebidensya. Walang saksi. Pero may pangalan na agad sa isipan ng lahat, si Andoy. Hinuli siya. Iniharap sa buong baryo. Pinahiya. Tinawanan ng ilan, tinapunan ng paningin ng iba. At sa kanyang mga mata, walang galit. Tanging luha ng hindi makapaniwala sa nangyayari. Wala siyang kasalanan. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang katotohanan. Nahuli ng pulisya ang tunay na magnanakaw, isang dayuhan lang na dumaan sa kanilang lugar. Si Andoy ay pinalaya. Pero ang sugat ng tsismis ay hindi ganoon kabilis maghilom. Ang tiwala, na minsang buo, ay unti-unti nang nadurog. Sa halip na maghiganti, nagdesisyon si Andoy na manindigan. Nagsampa siya ng kasong paninirang puri laban kay Mang Ernesto. Sa araw ng pagdinig, puno ang munting korte ng baryo. Tahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila nakikiramdam. Tinanong ng hukom si Mang Ernesto, "Totoo bang sinabi mong magnanakaw si Andoy?" Tumawa ang matanda, bahagyang baliwala ang lahat. "Salita lang yon, wala akong ibig saktan." Ngunit ang tugon ng hukom ay hindi niya inaasahan. "Bago ko ibigay ang aking hatol, may ipapagawa ko sa iyo. Isulat mo lahat ng sinabi mong masama tungkol kay Andoy sa isang papel. Gupitin mo sa maliliit at sa pag-uwi mo, ikalat mo sa hangin. Bukas, bumalik ka rito at kolektahin mo lahat ng piraso." Ginawa ni Mang Ernesto ang inutos. Kinabukasan, bumalik siya, baka sa mukha ang kabiguan. "Hindi ko po magawa. Nilipad na ng hangin. Wala na akong makuha." Napatingin ang hukom sa kanya, mariing nagsalita. Eksakto. Ganyan din ang mga salitang binitiwan natin. Sa oras na masabi mo na ito, hindi mo na mababawi pa. Kahit wala kang balak manakit, ang epekto nito ay hindi mo na makokontrol. Maaaring makasira. Maaaring makasugat. Maaaring makapatay ng dangal. Lumuluha, lumapit si Mang Ernesto kay Andoy. "Patawad, anak. Nasira ko ang pangalan mo nang hindi ko alam ang totoo." Tahimik si Andoy. Kita sa kanyang mga mata ang sugat na iniwan ng tsismis. Ngunit tumango siya, hindi bilang pagtanggap ng sorry, kundi bilang senyales ng pagpapatuloy. At sa araw na yon, sa harap ng buong baryo, may isang aral na bumangon mula sa abo ng kasinungalingan. Ang salita, minsang binitiwan, ay hindi na kailanman maibabalik.
Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang mga salita ay may kapangyarihang hindi dapat binabaliwala. Isang simpleng tsismis ay maaaring sirain ang dangal at buhay ng isang tao. Tulad ng papel na pinunit at ikinalat sa hangin, ang mga salitang binitiwan ay hindi na muling mababawi. Kaya bago magsalita, mag-isip muna dahil ang sugat ng salita ay maaaring hindi na maghilom kailanman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.